Mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan patungkol nga dito sa tawag dito, warrant of arrest ni Bongo kung meron na ba. Meron nga daw di umano mga kababayan, according kay Pulong, galing sa kanyang source. No? So, mga kababayan, para sa akin, hindi po si Pulong lang ang may source. May source din po tayo. Para sa akin po mga kababayan, sabi nga ng aking alitap-tap, kung manghuli ka ng isda, no? Huwag mong galawin yung tubig. Di ba? Mga kababayan, so kung manghuli ka ng isda, huwag mong galawin yung tubig para may huli ka. Kasi kapag galawin mo yan, ang isda kasi malalaman nila na may manghuhuli. Bakit? Kasi ginalaw eh. 'Di ba? Sige, mga kababayan, tanungin ko kayo. Kung halimbawa ba aarestuhin ko bukas si Bongo, sasabihin ko ba? 'Di ba? So sa madaling salita mga kababayan, hindi po siya pwedeng sabihin. Pero para sa akin, sabi ng aking source, kung manghuli ka ng isda, huwag mong galawin yung tubig. Bakit? Wala kang mahuhuli kung gagalawin mo. So, kung manghuli ka, tahimik ka lang, ihulog mo yung pamingwit, di ba? Ihulog mo yung pamingwit, tapos, makakahuli ka. Ito po, pakinggan natin ha, mga kababayan. Galing po mismo kay Pulong Duterte na ang sabi niya ay, ito mga kababayan, meron na daw di umano na warrant of arrest galing sa ICC, mga kababayan, ang para kay Bongo. Ito. Pakinggan natin, mga kababayan. May ads po. Meron na raw arrest warrant ang International Criminal Court laban kina Senador Bongo at dalawang dating police officers. Ayon po yan kay Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Ang sabi ni Duterte, nakuha niya ang impormasyon sa isang highly reliable source. Hindi tinukoy ni Duterte kung sino ang dalawang dating police officers. Ang puna niya, wala na raw bang katapusan ang paggamit ng administrasyon sa ICC bilang political weapon laban sa kanilang mga kalaban. Dagdag ni Duterte, huwag daw gamitin ng mga ahensya ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban sa politika at mapagtakpanaan niya ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Si Go ay kabilang sa mga tinukoy ng ICC prosecution team na co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pagpatay ng war on drugs. Dati lang sinabi ni Go na walang basihan, hindi patas at walang koneksyon sa nooy tungkulin niya bilang Special Assistant to the President ang mga alegasyon ng ICC prosecution. Sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at ng Philippine National Police na wala silang natanggap na impormasyon tungkol sa umano'y arrest warrant para kay Go at sa dalawang dating opisyal ng pulisya. Bubuelta rin na Malacanang sa mga paratan ni Congressman Duterte. Bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. Tama. So, hindi ito wine-weaponize. So, huwag natin kalimutan yan. Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. So, narinig nyo mga kababayan. Ganito po yan. No? Kung sakali man, no, para sa akin mga kababayan, basta ang sabi sa akin ng aking source, no, yung aking alitap-tap, wala naman siyang sinabing meron. Pero ang sinabi niya lang sa akin is, kung manghuli ka ba ng isda, gagalawin mo ba yung tubig? Makakahuli ka ba? Kung manghuli ka ng isda, gagalawin mo ba yung tubig? So ang tanong ngayon, may mahuhuli ka ba? Manghuli ka ng isda tapos hampas-hampasin mo ng kahoy yung tubig. Do you think ang isda lalapit? Ganito po yan mga kababayan. Para sa akin, dalawang klase po ang estilo na yan. Una, parang tawag dito, para matakpan itong impeachment ni Sara. Ito mga kababayan, maniwala ako kung mismong si Trillanes na ang magsabi. Pero nga, mga kababayan, para sa akin, siguro meron na. Yeah?
siguro meron na. So ngayon, wala namang problema kung meron kasi bakit? Inanunsyo naman yan dati na pagkatapos kay Digong, susunod si Bato, susunod si Bongo, so may nagbago ba? Ngayon mga kababayan, kung ang sinabi ni Pulong ay meron na, so may ikakagulat ba natin? Hindi na po tayo magulat. Bakit? Noon pa naman natin alam niya na meron talagang lalabas na ganyan kasi nga una, biruin yung mabuti. Si Digong nga nakulong, sila pa kaya? Di ba? Ganun lang kasimpul yan mga kababayan. Kung may warrant man, huwag na po tayong magulat. Di ba? Inanunsyo yan noon na sila ang susunod. So ano bang expect natin? Pag may warrant, magtatalon-talon tayo? Pag may warrant, magsisigaw-sigaw tayo? DDS lang ang gumagawa nun. Kaya na, akala mo sila yung aarestuhin, ang akala mo sila yung ikukulong, sila yung nasasaktan, sila yung nai-stress. Di ba? Eto mga kababayan, ganito yan. Kung halimbawa man natotoo ang sabi ni Pulong, and then, anong mali dun? Kung may warrant. Di ba, napatunayan naman natin na meron, kasi bakit? Si Digong nga nakulong. So, expected na yon, sabotable na yon, na may susunod. Kasi nga, ang sabi sa ICC, no, 10 na redacted. Hindi, 9 na redacted na pangalan, pang 10 si Digong. So, expect na yun na may 9. Pero ang sabi ni Trillanes, no, 2 na lang daw ang masusundan ng warrant pagkatapos kay Bato. So, automatically, kay Bato meron na. Yung kay Bongo na lang at kay, tawag dito, Albayalde. So, ibig sabihin, mga kababayan, sa sinabi ni Pulong na may 2 pulis, retired na pulis, tapos si Bongo, mukhang mali yata. No? Kasi ang pagkakaalam ko nun, si Albayalde at si Bongo lang, hindi kasama si Aguirre. So, ang sabi ni Trillanes, so magiging 3 na lang. So sa madaling salita mga kababayan, hindi na po natin ikakagulat kung may warrant si Bongo. Bakit? Sinabi na yan noon. Pangalawa, kahit naman sabihin ko ngayon meron eh. So, pag sinabi ko ba na meron at pag sinabi ko bang totoo ang sinabi ni Pulong, mahihinto ba ang impeachment? Hindi. Ano yan eh, manipulated nila yan. Bakit? Para matakpan ang issue sa impeachment ni Sara, mag-focus ang tao, di ba? Mag-focus ang tao sa warrant-warrant ni Bongo. Kasi ang gusto kasi nila diyan mga kababayan ay hindi mag-focus ang tao sa impeachment ni Sara, inilihis nila yung kwento. Yun ang katotohanan. Pangalawa, kung meron mang warrant, pakialam ko po dyan. Di ba? Hindi naman ako co-perpetrator eh. At saka mga kababayan, hindi na po ako nagtaka. Ako bilang isang vlogger, di ba? Ako bilang isang vlogger, Diyos ko naman, mga kababayan, katagal-tagal ko nang narinig yan. Pag sinabi mong co-perpetrator, kapwa akusado, kapwa gumawa ng krimen, kapwa kriminal. So, pag sinabi doon na co-perpetrator, no? So, kasama siya. Sangkot siya. So, magtaka pa ba tayo kung mayroon? So kung meron man, di-deserve. Diba? Yun lang ang aking masabi mga kababayan. O sige, sabihin natin meron. So, kailangan ba natin maglumpasay? Kailangan ba natin magtatalon-talon? Kailangan ba natin iuntog yung ulo natin sa pader? Kailangan ba natin sirain natin yung pintuan natin? Kasi may warrant si Bongo? So ano pakialam ko dyan? Diba? Ganun lang naman kasimple yan mga kababayan. Kung meron mang warrant si Bongo, pakialam ko. Diba? Pakialam natin. Sila naman, bakit? Noong nasa power sila, ni minsan ba sinabi ba nila sa mga adik, oy, itigil nyo yan. Oo, kasi papatayin namin kayo. Wala naman silang ganun eh. Ang sabi lang, either legal or illegal, convince the criminal para may rason tayong patayin sila. Edi, ano naman ngayon kung may warrant? Pakialam ko. Sige, ganito lang mga kababayan para sa madaling salita. Tama, Sir Wilford Lim, diversionary tactic yan. Dinadivert nga nila para itong usapin sa impeachment ni Sara masapawan.
Yeah? Pasalamat nga si Sara ngayon. Itong impeachment trial ni Sara, hindi live eh. Naka-close, ano yan? Oo, hindi makikita ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung magreklamo ang sambayan ng Pilipino at sabihin nilang i-live yan, di i-live, tignan natin. Di ba? Di ba, mga kababayan, ganun yun. Ganun kasimple yan. O sige, given, meron ng warrant si Bongo. Sana naman ngayon? Di ba? Oh, sabihin natin, totoo na may warrant si Bongo, sabi ni Pulong. Sana naman ngayon? Mamamatay tayo? Magugutom tayo? Problema na ni Bongo yan. Di ba? Oh, at saka sa mga DDS. Kasi ang sakit ng mga DDS, nakarinig sila na may warrant si Bongo, sila yung nai-stress. Bakit? Diba? Makarinig sila na ikukulong si ganito, sila yung namamatay. Sila yung na-high blood, sila yung nasasaktan. Tapos yung nagkaroon ng warrant, parang tahimik lang. Diba? Oh, ganun yun. Ganun yun, mga kababayan. At saka ngayon, tanong ko, kung halimbawa ba, totoo yung sinabi ni Pulong na may warrant si Bongo? O ngayon, ito yung katanungan, tutulungan ba nila si Bongo? Mga kababayan, sabihin natin totoo yung sinabi ni Pulong na may warrant na si Bongo. O anong action nila? Ngayon mga kababayan, kung hindi matulungan ng magkapatid na Duterte, si Bongo dyan sa warrant na yan, sa madaling salita, yung mga susunod na mga supporter nila, alam nyo na ang mangyari sa inyo. Di ba? Useless lang ang pinaglalaban ninyo dyan at pagtanggol-tanggol kay Sara at sa mga Duterte kung mismong si Bongo nga hindi nila matulungan eh. Kayo pa kaya? Yung tatay nga nila napakulong eh. Kayo pa kaya? Ka-powerful ni Digong, Diyos ko naman mga kababayan. Di ba? Oo, dyan mo masusukat kung tutulungan ba talaga ng magkapatid na Duterte si Bongo. Yeah, Ma'am Rina Yam Soriano, may galap shout out po. Yun ang tanong ngayon mga kababayan, tutulungan ba? 'Di ba? Hindi, tapos sabi pa ni Pulong, tigilan daw ang paggamit ng gobyerno para patahimikin ang mga kalaban. Tigilan daw paggamit ng ahensya ng gobyerno or resources ng gobyerno para patahimikin ang kalaban. Mga kababayan, simple lang naman 'yan eh. Wala naman sigurong matatahimik kung walang mag-iingay. 'Di ba? Simple lang 'yan. Ang sabi ni Pulong, ginagamit daw ni PBBM ang resources ng government, no? Na instead gamitin sa kalamidad, gamitin sa baha, gamitin sa bagyo, gamitin sa crisis, ginamit daw para patahimikin ang mga kalaban. Simple lang naman 'yan. Ganito. Natutulog ka or kumakain ka, may mga langaw pabalik-balik na lumalapit, ano bang gagawin mo? Di ba? Ganun yun mga kababayan. Halimbawa, kumakain ka, yung langaw padapo ng padapo, pabalik-balik, binugaw mo na, bumabalik na naman. So anong gagawin mo sa langaw? Malamang hahampasin mo yun or else magsindi ka ng kandila para mo umalis. Yeah? So sa madaling salita, bakit nasabi ni Pulong na ginamit daw ni PBBM ang resources para ipatahimikin ang mga kalaban? Dapat lang. Kung ako nga kay PBBM, kung pwede nga gumamit ng Armalite, dapat pinag-Armalite na kayong lahat eh. Diba? Bakit? Biruin nyo. Sa loob ng halos 5 taong panunungkulan ni Marcos, wala kayong ibang narinig kundi puro DDS lang ang nagrereklamo. Yung mga totoong kalaban ni Marcos tahimik. Bakit? Diba? So nangangahulugan na ang totoong oposisyon ay matatalino. At yung mga nagpapanggap dyan na oposisyon, mga peking bobo. Diba? Ganun kasimpul yan mga kababayan. Si Risa Forcillo po. Diba? At saka ano naman ngayon, kung merong kaso, si Digong, si Bongo at iba pa si Bato, may complainant naman. Magtaka kayo dyan kung walang nag-complain yan sa ICC at si Bongbong lang ang
Pakuan ba kaning niya sa Bisaya ang tawag duom-duom, ya. Oo, si PBBM lang ang ganyan-ganyan, nag-instruct, nag-utos-utos ng ganyan. Diya, may complainant eh. Kaya nga sabi nga nila, kung ang mga adik daw pinagtanggol ng ICC, paano daw yung mga nabiktima sa adik? Hindi mag-file din kayo doon ng complaint sa ICC. Di ba? Simple lang naman yan, mag-file kayo ng complaint sa ICC. Oo, para mabigyan hustisya yung mga nabiktima sa adik. Bakit daw ang adik kinampihan ng ICC? Bakit daw ang adik kinampihan ng gobyerno? Wala pong kumampi sa mga adik. No? Nagkataon lang na mayroong complainant. Yan ang mahirap kasi sa inyo mga DDS eh. Yan ang mahirap sa inyo. Puro kayo reklamo, puro kayo akusa. Hindi naman kayo nagpa-file ng kaso. Katulad yan, sabihin ninyo si BBM magnanakaw, si BBM adik, si BBM bangag, si BBM nagko-cocaine, nagsasyabu. Ang bilis sabihin, pero nasaan yung pruweba? Di ba? Kaya nga hindi nabenta yung usaping yan eh. Hindi kinagat ng takilya eh. Di ba? Hindi nagka-blockbuster. Bakit? Wala kasi mga kababayan, wala kasing ebidensya. Yan ang mahirap. Itong mga DDS kasi sigaw ng sigaw, adik, magnanakaw, bangag, nagsasyabu, nagkukukin. Ngayon, paano nyo makonvince ang 118 million Filipinos? Natotoo yung sinabi ninyo, asan nga ang pruweba? Diyos ko, hindi nga tumalab yung adik-adik na yan eh. Paano pa yung mga mali-maleta na yan? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, para paniwalaan kayo mga DDS, gumawa kayo ng hakbang na paniwalaan kayo. Kasi mahirap kasi yung anong source mo, sabi ni ganito. Anong source mo? Sabi ni ganyan. Saan galing? Kwento ni ganon. Tapos paghanapan mo ng papeles, dokumento, nga. So paano ka papaniwalaan? Sige, sabihin ko sa inyo. Alam nyo mga kababayan, kagabi, nakakita ako ng San Telmo. Ngayon, sabihin naman ng mga sinabihan ko, saan mo nakita, Ken? Dito sa tabing palayan. San Telmo. Ngayon, siyempre, sasabihin ng mga tao, asan yung pruweba na may San Telmo? Diba? Ganun yun, kasimple. Asan yung pruweba na may San Telmo para maniwala yung kinikwentuhan ko na, ito po, binidyo ko. Ito yun, nagtatalon-talon yung San Telmo sa palayan. Diba? Nasunog nga yung gilid eh. Kasi apoy yung San Telmo, diba? Nagaganong-ganon. Kung nabidyohan ko at ipinakita ko sa kwenintuhan ko, maniniwala sila. Ang problema lang, katulad sa mga DDS, sinasabi ni Pulong ngayon, may warrant na. Asan yung pruweba? Diba? Asan yung picture man lang? Asan yung sinabi mong source? Maskin takpan mo yung mukha tapos pasalitain mo. Wala eh. Para kayong si Amy Marcos eh. Bongbong, bangag, adik, bata pa kami ni Bongbong. Tapos nung hinanapan na ng ebidensya, di ba Ma'am Lilito Nini, hinanapan na ng ebidensya, paano mo po na sigurong bata pa lang kayo, adik na si Bongbong? Asan ang pruweba? Alam niyo ginawa ni Amy? Ako po'y nananawagan sa mga Metro Police, sa mga security guard sa Malacanang noon, sa mga kusinera namin, sa mga katulong. Baka may naitabi po kayong picture, isend nyo na lang po sa page ko. Diba? Putang inang yan. Yan ang mahirap kasi mga kababayan. Tapos ang gusto pa nito mga DDS, kung ano yung sinabi nila, kailangan paniwalaan mo. Kasi pag hindi ka maniwala, magagalit sila. Utang inang yan. Parang ano lang yun eh, parang kwentong kababalaghan eh. Kinulam ako, tumatay ako na 5 pisong buo every minute. So paano ka papaniwala ang kinulam ka? Dalhin mo sa korte. Kung ang kulam-kulam ay papaniwalaan ba ng korte? 'Di ba? Parang nagkwento ka lang, nakakita ko ng tikbalang kasi uminit yun eh, tapos umulan. Saan yung tikbalang? 'Di ba? Yan ang mahirap. Yan ang mahirap mga kababayan, no?
bago magbitaw ng salita, make sure na may pruweba. Bakit? Magmukha kang tanga, iulit-ulit mo yan, walang maniniwala sa'yo. Sasabihin lang ng tao, para kang plakang sira. Diba? Ay, Diyos ko. Kung meron mang warrant, asaan? At saka, hindi, sa totoo lang mga kababayan, hindi na po tayo magtaka. Oo, kung meron mang warrant kasi noon pa man. At saka, maniwala talaga ako kung meron mang warrant, maniniwala akong meron talagang warrant si Bongo. Kasi bakit? Hindi pa ba sapat sa ebidensya, hindi pa ba sapat na patunay na totoong may warrant? Si Digong nga ngayon, di na makauwi-uwi. Diba? Oo. Ganon kasimple yan mga kababayan. Hindi na po tayo magtaka kung may warrant si Bongo. Kung may warrant si Bato at iba pang mga personalidad. Kasi sinabi na po noon yan, pagkakakulong pa lang ni Digong, wala pang 2 linggo, binigkas na nila yung co-perpetrator. Diba? Ganon kasimple yun. So, sinabing ganon, expected na yun. Wala. Ang ginawa kasi ni Pulong mga kababayan, hililihis lang nila yung issue. Di ba? Kung naalala ninyo, hindi tumalab doon sa kulos tumibag. Ang sabi nila may colon cancer. Hindi tumalab sa colon sa cancer. Ang sabi nila namatay. Hindi tumalab yung namatay. Ang sabi nila na hospital. Hindi tumalab yung na hospital. Ang sabi nila robot na lang. Kaya ginawa ni BBM, nag-jumping jack, nagtatakbo-takbo. Hindi pa rin tumalab. Anong sunod na ginawa nila? Binalik na naman yung maleta. Tapos ngayon, hindi na naman tumalab ang maleta. Yung mga wala doon sa listahan, nilagay. Tapos yung mga nasa listahan, binura. Kita nyo mga kababayan? Ganon kasimple yan eh. So, yun po yun, mga kababayan. Diba? Kasi itong mga DDS, kapag sinabi mo kasi, mga kababayan na ganito, ganyan. Maniniwala yan sila kasi bobo nga sila.